kayo? Excited siya. At alam niyo ba, dati siyang banker. Ibig sabihin maraming pera to. So, ang malupit dito, taga-management siya. Nag-Unified Products and Services. At ang malupit doon, pag naging member kayo, isa siya sa mga mag-train sa atin. So, network train management siya ni Unified Products and Services. So, bigyan natin siya ng 1,000,000! Naku, hindi ito lalabas. Pinapahiyan mo. Ulit. 1,000,000! Isa na lang talaga. 1, 2, 3. Yan. 2,000,000! 3,000,000! At hilingin mo para kay Sir Elmar Alan! Hello. Hi. Sabi ni Ma'am Kay, mapera to, taga-bangko. Hindi po, wala pong katotohanan noon kasi kami po ang taga-bilang na ng pera. Parang cashier, di ba yung cashier? Sila na nagbibilang ng pera pero hindi naman talaga sila yung may-ari ng pera. Doon po ako dati, teller po kasi ako sa bangko dati. Sa Robinsons Bank. Dati po, before Robinsons Bank, dati naman po ako sa Allied Bank naman. Sa Allied Bank naman, ang trabaho ko naman po doon, kami po yung gumagawa ng mga sweldo ng mga empleyado. So, ibig sabihin, pera na naman. Kasi po, ano po kasi ako, accountancy graduate. Sino ba yung mga accounting dito? Wala. Meron? Wala. Kasi ano po yung course natin? Merong BSBA, Business Management. Merong, ano ba? Nursing. Wala. Education. Marami. Di ba marami iba-ibang klase ng course naman talaga. Actually, ito tanong ko na lang po. Sino po yung first timers? Pwede mo pataas ng kamay? Marami pala sila. Pwede mo palakpakan natin yung ating mga first timers? First time po tayo nag-contact dito sa Commonwealth. Second time na. Actually, maganda yung lugar. Kasi madaming tao. Lalo na pag nagawa na yung MRT, yung mga nasa kabila, madaling actually ngayon, madaling makapunta kasi meron namang footprint, tama? No, maganda tong lugar nyo. Sino po dito yung pinakamalayo dito sa lugar na to? Pinakamalayo? Ako lang. Wala ko. Karamihan po, nasa may area lang na to, karamihan sa inyo. Actually, since second time pa lang tong event na to, kumaga ang daming opportunity na pwede pa nating, sabi nga niyan, syempre, daig ng maaga pang masipag. Tama, kahit anong sipag mo, kung dito sa area na to, puro na dealer, wala ka na mahahanap, kukuha ka na lang sa ibang lugar. Pero dahil dito, second time pa lang natin ang event dito, marami pa dyan mga taong pwede nating allocate sa business na to. No? Di ba yung franchise na pinakita kanina, may 500,000? Yes. May 498,000. Sino yung kaya natin mag-avail ng ganong kalaking pera? O ganong kalaking puhunan? Wala. Kasi nga, syempre, priority natin pang araw-araw. Tama. Kung meron mga sobra, syempre sa mga anak. Sa bahay, renta, bills, kung ano mga binabayaran natin, naka-budget. Di ba, pag pinag-usapan na business, ganong kalaking pera, unless meron tayong kamag-anak or anak or asawa na nasa abroad na pwedeng magpahiram sa atin o nagbigay ng puhunan para makapag-start sa isang ganitong klaseng business. Kaya lang, siyempre, kung bakit ko tinatanong, meron kasing option. Pwede ka mag-start dun sa 8998. Di mo naman kailangan na mag-start dun sa malaking puhunan. Pwede muna sa maliit na puhunan. Although, ang maganda, syempre, kung ako papapiliin at may pera tayo, syempre, doon na tayo sa malaki. Kasi bakit? Complete na kasi yun. May complete package. Meron ka ng butchok. Kung butchok mapili mo, meron ka ng yung mga nabanggit kanina, di ko na isa-isahin kasi tatagal tayo. Kung ano mapili mo, merong Tokyo Tempura, butchok, bento pares, lahat po yan, sabi nga sa survey, ang isa sa maganda daw na business, yung food business.
Ay, walang bibira malugi yung negosyong kapagkain kasi bakit maraming tao, Pilipino, mahilig kumain. Eh, siyempre, lahat tayo kumakain. 3 times a day pa, minsan 5 times a day pa, kumakain tayo. Ang nakakapalugi lang sa isang negosyo na food business, siyempre, location. Pag nag-aray ka ng isang negosyo malayo sa mga tao, walang mga dumadaan, siyempre, pwede ka malugi. Tapos, ang isang pang cause ng pagkalugi, yung maliit o maiksi yung PC mo. Ibig sabihin may mga overhead expenses. Kung di ka pa kumikita, nag-start ka pa lang, namuhunan ka sa food business mo mga 200,000, 500,000, pero kung wala kang mga pang-PC, syempre kailangan mo pambayad. Nagbabayad ka na ng tauhan, nagbabayad ka na ng pwesto, nagbabayad ka ng kuryente, kung ano pang binabayaran mo, inventory, tapos wala pa masyadong kumakain, hindi pa sikat yung negosyo mo, ano mangyayari? Pwede kang malugi. Kaya yung mga nagdi-negosyo, bukod dun sa puhunan nila, initial investment nila, meron silang mahabang PC. Nagpapakilala sila, nagbibigay ng flyers, may ads. Pag kilala na yung negosyo nila, tuloy-tuloy na yung negosyo nila, yung kumakain sa kanila, doon na nagbo-boom yung business. Sabi nga niya sa negosyo daw, 3 to 5 years ang bago mag-boom ang isang negosyo. Diba? Bakit ang marami sa atin, karamihan, hindi ayaw magnegosyo? Sa tingin niyo po, bakit? Bakit? Diba? Number 1, pera. Tama. Eh, wala kasi kami pera eh. Kung may pera na ako, pwede ako magnegosyo. Kaya lang wala akong pera. Kumbaga, puhunan. Number 2, ano yung ano nila reason bakit ayaw nila magnegosyo? Yung skills at knowledge. Wala kasi akong alam dyan sa pagninegosyo. Hindi kami mindset o hindi kami naturuan paano magnegosyo. Alam lang namin magtrabaho. Di ba? Kasi di ba, sino yung mga estudyante dito? May estudyante pa ba? Estudyante. Ayan, meron mga estudyante. Ilan taong ka na? 14 po. Bata, 14. Di ba? Sino ba yung sunod sa 14 na babata pa? Ito. Meron 16, 18, 20. Di ba, naaalala natin? Ay, pinakabata. Sabi natin, sabi karamihan tayo dito. Maging negosyo. Sino ba dito yung nakapag-aral? Lahat naman tayo nag-aral, tama? Diba? Ano yung purpose? Bakit tayo nag-aral? Para matuto. Siyempre, matuto. Siyempre, sir, training, learnings, and matuto kami. Pero bukod doon, bakit tayo nag-aral? Para makahanap ng trabaho. Tama? Karamihan sa atin, sabi, sino daw ang, ano yun yung purpose na tayo pumunta sa ano na to, sa event na to? Ano yung pinaka-reason natin bakit tayo umattend? Para matuto. Para matuto, para malaman. Kasi kanina, sabi ni Ma'am Kay kanina, pumunta pa tayo dito dahil lang kakain. Siyempre pwede. Pwede. Makdo, pwede may pagkain. Pero karamihan na pumunta dito, kaya mo naman bumili ng makdo eh. No, hindi mo naman kailangan mo pumunta dito para kumain eh. Kaya mo bumili. Kaya lang, siyempre karamihan na pumunta dito, kung bakit pumunta kayo, dahil gusto ninyong malaman ano yung business. And siyempre, yung iba dito, mukhang mukhang pera. Hindi mukhang pera. Mukhang negosyo. Ang sakit naman yun, mukhang pera. Hindi mukhang pera, mukhang negosyo. Pero sa totoo lang, siyempre, bukod sa gusto nyo malaman kung ano yung business, ang talagang gusto nyo malaman, paano kumita. Yes. Pera. Kumbaga, bakit tayo nag-aaral? Siyempre, para magtrabaho, pera. Bakit tayo nag-negosyo o magne-negosyo? Para kumita, pera. Bakit tayo pupunta abroad? Para kumita, pera. Practically, kailangan talaga natin ng pera. Kung kumikita ka naman ngayon, kung may business ka ngayon at pinagkakakitaan mo na yan na maganda, hindi masama kung kumikita ka ulit ng additional income. Kung ikaw housewife ngayon, wala kang ibang pinagkakakitaan, at gusto mo makatulong sa family mo, sa asawa mo, syempre, gusto mo rin kumita ng pera. Kung bata ka pa ngayon, habang bata pa, syempre gusto mo makita yung business, gusto mo rin kumita ng pera. Bottom line, lahat tayo dito, gusto natin ng pera, tama. Hindi dahil mukha tayong pera, kundi mukha tayong negosyo. Pag-usapan natin, business. Sa pera, punta tayo sa pera, wala kasi tayong masusulatan, kaya okay lang, magchichika na lang ako. Wala nang sulat-sulat kasi walang whiteboard eh. Okay. Pera, dalawa daw klase paraan. Ito yung common
Dalawang klase ng paraan para kumita ng pera. Number one, through employment. Ito yung nag-aral, tapos after mag-aral, magtatrabaho. 80 to 90% ng mga nag-aral, graduate, 80 to 90% nasa employment. 10 to 20% lang po yung nasa negosyo. And bukod dun sa, depende yun sa mindset ng environment or ng kamag-anak. Yung 10 to 20%, ang pag in-analyze mo, yun yung mga nasa business talaga sila. Kung bakit sila after graduation pumunta ng pagnenegosyo, dahil yung magulang nila nagtinegosyo. Pero yung 80 to 90% ng employment, bakit sila nagtatrabaho? Dahil din sa magulang nila. Kasi na-mindset sila na mag-empleyado. Tama, no? Ito malapit. I-analyze nyo kung tama din sinasabi ko. Tayo, pag nagpapapunta ng kamag-anak natin, anak natin, papunta sa ibang bansa, nag-i-export tayo ng employees. Di ba, anak, pumunta ka sa Dubai, mag-aral, magtrabaho ka doon. Anong kadalasan trabaho sa ibang bansa? Domestic helper, tama? Empleyado. Hindi natin dinidegrade yun. Walang masama sa magiging DH. Empleyado pa rin yun, kumikita ka pa rin ng pera. Ang point ko lang, employment yung mindset. Anak, magkaroon ka nursing. Punta mo sa US or London or United Kingdom, ang mangyari ka? Nurse. Magandang sahod. Employment. Tama? Anak, mag-engineer ka. Punta ka ng Saudi. Magtrabaho ka doon as engineer. Employment. Tama? Ang malapit, yung mga teacher, pagpunta sa ibang bansa, hindi teacher. DH, or yung iba, sa groceries, or sa mall, doon nagtatrabaho. Ang point ko po, nagpapadala tayo ng tao sa ibang bansa para maging empleyado. Kasi diba, nakita na kasi natin, pwedeng kumita na malaki, tama? Pero napansin nyo, yung mga dayuhan sa Pilipinas, Koreano, ba, Korea, nagpapapunta dito ng Koreano, hindi para maging empleyado, para maging negosyante. Punta ka sa Pilipinas, magtayo ka ng Korean Samgyeopsal. Di ba? Or Korean grocery. Di ba? Mga Chinese, punta ka sa Pilipinas, may opportunity, pwede ka mag-negosyo. Mapansin mo, bibira ka makakita na Chinese na empleyado. Kung empleyado man yan, mga matataas ang position yan. Vice President, Presidente, Manager, Area Manager, yung mga posisyon nila. Ibig sabihin sila, nag-i-export dito sa atin ng negosyante. Tayo naman, nag-i-export ng employee. Kaya mapansin mo, maraming karamihan ng mga mayayaman sa Pilipinas, Chinese. Sino may-ari ng Jollibee? Tony Tan Tak Chong, Chinese. Sino may-ari ng BDO, China Bank, SM? Henry C, Chinese. Sino may-ari ng PAL? Asia Brewery, Alay Pagdate, BNB, Lucio Tan. Sino may-ari ng Cebu Pacific? Robinson's Galleria, Robinson's Supermarket, Romaway. Sino may-ari ng mga real estate ng Mega World? Andrew Tan, Chinese. Di ba? Kung di natin alam, nasasakop na tayo ng China. Akala nyo, sasakopin pa lang, nasakop na tayo sa mga negosyo. Tama. Kaya ako naniniwala, hindi tayo basta-basta gigirahin ng China. Bakit? May mga Chinese dito. No, hindi yan basta-basta gigira dito. Kasi may mga Chinese dito sa atin. Ngayon, nagkatotoo yung mindset nila. Yung mga Chinese, magninegosyo. Tingnan natin kung nagkatotoo yung mga mindset naman ng mga Pinoy. Karamihan ng mga empleyado na nagtatrabaho sa SM, pansinin nyo, mga Pinoy. Karamihan nagtatrabaho sa restaurant ng Chinese o ng restaurant ng Korea, ng Jollibee, karamihan Pinoy. Ibig sabihin pala, nasa mindset. Kung tayo daw, mindset lang natin is maging empleyado na tayo habang buhay. At ang malupit ito, alam niyo ba, napapamana din yung mindset. Pag tayo empleyado,
Ipapamana natin sa anak natin, anak, mag-aaral ka mabuti. Kasi after mo makagraduate, maghahanap ka ng magandang trabaho. Yung apo mo, ganun din. Ipapamana din nila ng magulang nila sa kanila, employment. Ulitin ko, walang masama sa pagiging empleyado. Ang dapat nyo lang gawin, dagdagan nyo ng income, ng business. Reason, bakit hindi nag-negosyo? Number 1, bakit ko kanina, capital. Number 2, experience. Number 3, busy kasi ako. Wala akong time. Tama, kasi kung trabaho ng trabaho, tapos housewife ka pa, halimbawa, grabe ka magtrabaho sa bahay nyo, wala ka na talagang time. Kung ikaw empleyado, wala ka na rin time. Ito ang tanong. Kung ang oras mo na ubos dyan sa pinagkakabalan mo ngayon at pwede mabago yung buhay mo, okay lang, ituloy mo yan. Pero kung hindi, at 10 years ka na dyan, 15 years ka na dyan, 20 years ka na dyan, baka siguro it's about time na sumubo ka ng iba. Sabi nga niya, yung mga taong natagumpay, yun yung gumagawa ng bago. Na nagtatry sila. Panglima, ay pangapat, bakit hindi nila yung negosyo? Takot malugi. Takot ma-scam, di ba? Baka di totoo yan. Baka di ko kaya yan. 8998, baka sayang lang yan eh, sayang. Tama, ilang 8998 na ang dumaan sa bulsa nyo? Ang dumaan sa kamay nyo? Marami na siguro 8998. Cellphone lang ngayon, sa panahon ngayon, magkano na yung cellphone? 15,000, 20,000. Ang iba nga, iPhone pa. Sino naka-iPhone dito? Kaya mo bumili ng mamahaling cellphone, okay lang kung yung cellphone mo gagamitin mo sa negosyo. Pero kung bumili ka ng cellphone, pang display mo lang, pang ano ba, pambida sa mga kaibigan mo na ka-iPhone din ako. Di ba? Tapos yung pala, di-loan mo lang, utang lang, sayang. Mas maganda, kung mag-loan tayo, inegosyo mo. Yung mga Chinese, nag-start din yan sa utang, ang mga Chinese, nangutang din yan sa bangko. Pero ang kaibahan sa kanila, nangutang sila para mag-negosyo. Di ba? Yun nabanggit ko, tandaan niyo 4 na reason bakit hindi nag-negosyo yung mga ordinaryong Pinoy. Okay, ngayon, sabi ko nga, di ba may life cycle? Hindi na tawag, may cycle ang buhay. Lahat dumaan sa pagiging estudyante. After estudyante, nag-graduate. After mag-graduate, nagtrabaho. After magtrabaho, nag-retire. Ano ang edad ng retirement? 60 or 65. Tama, kasi iba nag-extend pa. 65, sabi natin 65. Ibig sabihin, pwede kunin ng Lord, anong edad? 70, 5 years na lang. Or 75 or 80. Magaling mo namang 80. 20 years pa. Okay, so malupit. Pag edad niya ng 65, nag-retire. Magkano yung retirement pay? Sino naka-experience na ng retirement pay dito? Meron na ba? Ay ma'am, nakatanggap po kayo ng retirement pay? Kung okay lang ma'am, maliit lang dahil minsan, siguro may mga kaltas-kaltas pa. Kasi yung tatay ko din, nagtrabaho sa DENR, government. Dahil sa